Balingan tano sa Niaba, kano 1968. March 17 or March 18, 1968 at Corregidor Islands, wherein there are 64 Moro trainers were among of the victims of the so-called Jabida Massacre. Niaba minabun, daw sabab ka nakaumatan sa sagunatin po, Uliano kinagranto American sa Philippine Independence, kano mga Pilipino, inuntabo na niya tito at tinumugay ilugunin, kano kinaato kang Espanyol Amerikano na mga bangsa Muro siya sa dalpatanwa. Ugay, naluna kang guys sa independence kanong mga Pilipino. Niyabay kay sabi niya, padanudan ulangon sa kano ang mga bangsa Muro. Anyano panggedaman ang mga lugo padalitay kanong mga ugot-ugato na lugo na bangsa Muro. Masreng niya nakapari kano pamusungan kano. So mga lukas uy na patuga sa lugo. Aminato sa Amerikanong Espanyol. Okay, nadanilan makwaso independence kayo nakasangol sa Pilipino. Masakit din na nabangan naman. That is the so-called very painful. Okay? Siya kano mga pamusungan o mga bangsa Moro people. Now, going back to what I have said in the Corregidor kano Jabida Massacre. You know why? Why they were massacred? It was narrated by the only lone survivor na panudol o sa katawa na kasurvive kahandan mo Allah ay kinasurvivein. Kanon niya ba, Jabida Massacre, March 18, 1968, doon sa Corregidor Island. Niya kinaligtas sa niya ba, this training was purposely recruited by the Philippine government under then the dictator President Marcos. Kano timpo ni Marcos niremicruit kanin sa trainees, mapatraininganin at tanan mga bangsa Muro ang mga mama. Matipunong mga bangsa Muro ni-recruit ni Ferdinand Marcos upang magkaroon ng masinsinang pag-training. Ang training na ito ay special na training on jungle warfare, sabotage and infiltration. A clandestine operations with a good name of Operation Merdeka for the invasion of Sabah. Yun ang purpose. Nag-training si President Marcos ng mga Muslim bangsa Muro. Most of them are from island provinces mula sa Sulu, Basilan at Tawi-Tawi. Gina-train sila ng special na training, clandestine operation, jungle warfare, sabotage infiltration, and urban guerrilla. Ito ang training nila na ang code name ay Operation Merdeka. Ang purpose ng training na ito ay upang i-invade ang Sabah. Dahil interesado ang Pilipinas noon sa pamumuno ni President Marcos na kunin ang Sabah na parte na ng Malaysia. Gusto nilang i-invade. Yan ang purpose ng training. Now, when the purpose of the training was known to these trainees, noong malaman, mabuglar ang purpose ng training. Dahil ang mga nagtitraining na ito na ipa-invade ay Sabah ay mga Muslim. At ang invade nila ay mga Muslim din sa Sabah, mga Malaysian. Nagpulong ang more than 60 na trainees. Noong magpulong sila, ang kinalabasan ng kanilang pagpupulong ay umatras sa training, umayaw, mag-quit sa training, sapagkat sang-ayon sa kanilang pinagkasunduan, sila ay mga Muslim at hindi nila kayanan kinakaya na pumunta sa Sabah upang magyera sa Sabah, upang ang kanilang baril ay tutok at paputukan sa kapwa nilang mga Muslim. Kaya they wrote a letter addressed to the armed forces of the Philippine chief, stating among others on the letters to quit with the training. So dahil dito natanggap ng gobyerno ng Pilipinas, natanggap ni Marcos ang sulat ng mga trainees na ito na magkukwit. Inalam ni President Marcos kung bakit ano talaga ang dahilan kung bakit sila ay nagkukwit sa training. Napag-alaman ng intelligence report na karating kay Marcos na ang pinakadahilan pala ay ayaw nilang mag-invade ng Sabah. Sa madalas sabi, natuklasan nila na buglar ang sekreto ng pamalahang Pilipinas sa under ni President Marcos na isabak sila sa Sabah. Nung malaman ito ni Marcos, anong ginawa ni Marcos? Para hindi ito
malaman ng mga oposisyon, kabilang sa oposisyon noon sa Senado, ang tatay ng kasalukuyang Pangulo na si Senior Ninoy Aquino, ang kasalukuyang oposisyon. Kasama sa mga oposisyon noon sa Congress, si former Salipada K. Pindaton. Ayaw ni Marcos na malaman ito sapagkat pag ito ay mabuglar, malaking mangyayari at maaaring ma-charge si Marcos at maaaring mawala siya sa pagka-presidente. Dahil dito nag-desisyon si Marcos. Ang kanyang desisyon upang hindi na ito lumaki pang issue, hindi na mabuglar, nag-utos siya sa Armed Forces of the Philippines, lahat ng mga training na yan, patayin. Patayin. Kaya noong March 18, 1968, naganap ang tinatawag nating Jabida Massacre. Noong isagawa ang Jabida Massacre, tag-5, 10 ang hinuhugot sa training camp. Kinukuha ng 6x6, tinadala sila sa korihidor. At doon sa korihidor, merong cliff. Alam ba niyong cliff? Bogan. Na ang nasa ilalim ay malalim na dagat. Dito sila pinapatalikod, tinalian ng kamay, pagkatapos pinagbabaril at inuhulog na doon yung mga bangkay nila sa cliff. So nung umabot ang term nitong isang survivor at nasa isip na niya, kahanda ng Allah, na pagitungin lahat ng mga kasamaan niya na kinuha, siya ay last batch na, hindi na nakabalik. Nabuunan sa kanyang isipan, marahil alam na ng presidente o alam ng gobyerno ng Pilipinas ang dahilan kung bakit kami ay umaayaw na sa training. Marahil, sabi niya, alam na nila na nalaman namin ang pinakasikreto, kaya marahil ang mga kasamaan ko patay na. So, nung malaman niya ito, ganun ang kanyang takbo ng isip. Pagdating niya sa korridor, nung talian na siya at pinapatalikod, nabuo na sa kanyang isipan na papatay na siya. Ngayon ang kanyang desisyon, hindi niya haantayin pa na puputok ang baril ng militar ng Armed Forces of the Philippines. Ang kanyang desisyon, magpahitihulog na lang siya doon sa malalim na bangin at sa dagat. Sapagkat sabi niya, kung hindi ko gagawin ito, mamamatay rin ako. Magbakasakali na lang ako na hindi ako mamatay at hindi ako malunod. Baka makasurvive ako. So yun ang kanyang ginawa. Pag pinatalikod siya sa bangin, agad nagdesisyon siya, nagpahitihulog na siya sa bangin at nahulog siya sa dagat. Noong sinundan siya ng putok ng maraming beses ng militar. Sumisid siya sa ilalim. Dahil dito, ang akala ng mga militar, Armed Forces of the Philippines, patay na yon. Sabi niya, kung hindi man ito napuruhan, mamamatay din sapagkat nakatali ang kamay. Hindi ito makakasurvive. So inayahan nila. Dahil dito, it's the wisdom of Allah. Kahanda no Allah Ta'ala. Hindi po matay tao. Kadabang imatay niya di tabiya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat mo may kapatid. Do not suludin sa kanin sa didalam. When this young man were already deep in the sea, then suddenly he noticed na adan lukan o talikudanin matagas napayas kanin kanong kadiramin. Nagdami ni adan matagas lukan o talikudanin naggaganin. Nagdami ni pagpapuro sa kanin ng tuwan nagdamin ang matagas. Dunas kanin magkaliyaw sa agat. Dunin pajima-sima inaka betadan niya sa kanin ang matagas kanong talikudanin. Kanabasan ka sa satimana pawikan. Pawikan inigampungin sa kanin ka inilunin sa riyawaw no agat. So niya ba survivor na dunaso di ka naggogot na makapilagay na penggantong-gantong muskaning ka di pitasan no pawikan sinumagad sa mga fisherman dunami rin ng mga fisherman ipanggantay-gantayan niya nabibyak pambasan na sinabot nilan dunani nilan masabot inipagdaan nilan kanu awang nilan inilu nilan kanu detsan adal panilan niya nilan banan detsan adal panilan o mga fisherman nakasabot kanu niya ba mama na sa Cavite so lusa kanina kadetsa sa Cavite. And the name of this lone survivor was Jibrin Araula. Take note of the name, it was Jibrin Araula. Suluk tausuk ang naka-survive. When he arrived in Cavite, then the people asked what happened. Then he related the incident. Sinabi niya na ganun ang nangyari. Pinagpapatay sila. Noong mangyari yun, nalaman ni Ninoy Aquino, yung senior, yung tatay ng Pangulo ngayon, nalaman ni Salipada K. Pindaton. So, that was an issue, a very big issue in the Congress and the Senate. And the issue is not only confined in the House of Congress and the House of Senate.
the news came in Mindanao, particularly in island provinces in Maguindanao. So that was the reason that the leaders of the Tausug, the leaders of the Maguindanao, and few leaders of the Maranao, they join hand in hand and they meet and they decide what to do. And after that, they decide that they must have to form a one organization in order to prevent the mission of the Philippine government that to kill the Bangsamoro people and to squat the lands of the Bangsamoro people. So, nakagdam sa mga leader sabab sa kanunamba. Nakuyong sa pamusungan nila. Naadnan sila nagdagda sa kinabusan mapya, iungaya na Filipino people. Kinabusan mapya, iungaya na gobyerno ng Pilipinas sa mga Muslim. Kapamuno nilang basan, kainipadilan mimatay surangon ng trainers. Nyanin mo kapya, anabuyayang sabab kanukahanda, nakasurvive si Chibrin Araula. So, what is the result? Nyanin result, nakatindag sa umpungan ng mga Bangsamoro, siya sa ingad kano. Nyaba niya umpungan ng paganay na nakatingir, anyayon, minggumutan, anapatindag, na solate, governor, na Empire Province of Cotabato, amana si Dato Udtog Matalam. Dato Udtog Matalam formed that in the early of 1968, kanon, dodo muni kinapasa do Javida Massacre, nakapatindag, supitalo ang Mindanao Independence Movement, MIM, sapagkat ayaw nilang maulit ang mga masaklat na pangyayari. So, that was the foundations of the first organization of the Bangsamoro people na masra irakit rambenin sa kanong kinasabot tanong sa gunaa situation ng mga Bangsamoro siya sa ingad tanong.